Live mula sa CLTV 36 Studio. CLTV 36 News. Bayan Pabengi, Pampanga, magandang gabi, Central Luzon. Ako po si Paulo G. Santos at oras na para sa mga maiinit na balitang Central Luzon ngayong Miyerkules, August 13. Exclusive! Issue ng illegal parking sa Sampaloc, Dolores, Ciudad ng San Fernando. Binigyang linaw ni Kapitan Alan Pacho. Kapitolyo at volunteer lawyer tutulong sa mga biktima ng umano'y investment scam ni BM Xiwen Lim. Driver ng van na sangkot sa road crash sa Tarlac City nagpositibo sa illegal na droga. Lalaki arestado sa pangho-hostage sa Bulacan. Campus safety at mental health tinututukan ng DepEd Region 3 matapos ang shooting incident sa isang paaralan sa Nueva Ecija. Mga kabalen, sa ating po buwan namanong balita, sinagot po ni Barangay Captain Alan Pacho ng Dolores City of San Fernando, Pampanga ang issue ukol ho sa illegal parking sa Sitio Sampaloc. Ayon po sa opisyal, bagamat mahirap ay kayang ipapatupad ang batas na nagbabawal ho sa pagparada ng mga sasakyan sa kalsada. Ilang netizen at motorista na ang nagpaabot ho ng reklamo kaugnay ng mga sasakyan na illegal na nakaparada sa naturang daan. Ayon ho kay Louie Clemente, ito naman pong hepe ng City Public Order and Safety Coordinating Office o si POSCO, madalas magamit bilang alternatibong ruta sa Dolores Intersection ang nasabing daan tuwing rush hour. Actually, may malayari kayo kasi ating clearing operation ng siyudad, mag-clearing operation kaming Mongabak. Pangagat pa na po na tsuno naman. Ating kung public address kayong barangay, panayamagan siya ng kanakong pagsabihan ka rin na una yung talaga mga silabunto ka rin tao. Yung balo kasi, yung maging problema ka rin kayong Sampaloc, alang garay sa salila sa ken. Pwede kaya. Ba't ating ko sanang bala kanita nung managit bakanting loti, para ka rin lang mag-park. O neng unda ka rin sakyan masyado king makaparada. Kaya, kailangan rin ipagyo. Ngayon ganyan, pagpakain na ako mantanod pag lalo nating rasawar. O neng bisan, uling busy na talaga yung street na ni San Palok. Kaya ito yung malilyari, mag-create ng traffic. Pero, gagawin tayo mo na yutan para retang sakyan ka sa Palok, mga lakola. Kaya ang pagsabi tayo mo ng rasawar na mo, kalinduwa pa mo lakodala, kaya ba't sakaling patambingi na or nano, tsaka doon na lang ibalik. At least mo makapark la. Kaya at tingin natin may comment, at least gawin tayo kay paralan para dyan tayo solusyonin ang kanyang comment. Pag-aralan ka rin, magtalaga ako sigurong mga talentanod ko, itang rush hour mo, 4 p.m. hanggang 6 or 7 p.m. na panakon na para sa akin. Kaya ba't nung alanang ka, ilan lalabas, tsaka na lang ibalik. I think baka kayong gawin solusyon para mawala yung traffic ka rin. Pero as per DILGA ordinance, may resolution, yung pamagparada king dalan, pa talaga... Bawal. Bawal talaga. Bawal. Tindalan dapat gagawang parking. Bawal yan. Uneng, kita mo naman, uling, siyempre, minsan, naman kahit, uling politiko ng tao, ang mga kanyan, o tangati ka nga sagasaan, uneng, naman dapat dahilan tayo, uneng, dapat, binoto da ka rin tao, dapat gamit ang political wilarapin. Kaya, pag gawat ang paralan, mga tamang solusyon ng traffic. Asahan na po rin may malilinig ni Kapitan.
Sa ibang malaking balita, nagpositibo ho sa illegal na droga ang driver ng naka-aksidenteng van sa kahabaan ho ng Central Luzon Expressway o ito hong CLLX sa La Paz, Tarlac nito pong Martes, August 12. Ayon ho kay Tarlac Chief of Police, Police Colonel Rainier Mercado, batay umano sa salaysay ng mga survivor, matagal na nilang kinakatok ang sasakyan para sabihan ng driver na bagalan ng pagpapatakbo. Ngunit tila wala raw itong naririnig. 5 ho katao ang binawi ng buhay habang 9 naman ang sugatan sa naturang road crash. Police report pa rin po tayo mga karehiyon. Arestado ho ang isang lalaki matapos na mang-hostage sa Baliwag Public Market sa Barangay Poblasyon, Baliwag City, Bulacan, bandang 1:35 ng madaling araw. Nito lamang po nakalipas na araw ng Miyerkules, August 13. Mabilis na rumisponde ang mga tauhan ng Baliwag City Police Station na nagresulta sa ligtas ho na pagkaresolba ng sitwasyon at pagkadakip naman po sa sospek na sangkot din sa tangkang pagpatay. Kasalukuyang nasa kustodiya na ho ng Bulacan Police ang sospek na nahaharap po sa kasong attempted homicide kaugnay ho ng Republic Act 7610 o ang Special Protection of Children Against Abuse, Exploitation, and Discrimination Act. Manatiling nakatutok para pa sa iba pong mga malaking balita ngayong araw.
Nagbabalik po ang CLTV 36 News. Dito naman po sa Pampanga, mga kaibigan, higit 10 individual na biktima di umano ng scamming issue ni Pampanga 3rd District Board Member Shiwen Lim. O sa unang pangalan ho niya, Estelito Shiwen Lim, ang dumulog ho dito sa provincial government ngayong Miyerkules, August 13, upang matulungan silang magsampa ho ng kaso laban sa naturang opisyal. Ayon ho sa isang complainant, umabot na sa 88 na biktima ang kabilang ho sa kanilang binubuong chat group sa social media. At inaasahan pa umano nilang mas dadami pa ito. Dagdag pa nila, nasa 35 million pesos ang tinatayang kabuuan hong halaga ng perang nakuha ni Lim mula ho sa kanila. Nauna na hong sinabi ni Lim na nalugi ang kanyang negosyo kaya hindi pa maibalik ang pera ng mga investor at nangako itong magbabayad sa takdang panahon. Sa kaugnay pa rin pong balita, siniguro naman ng Pampanga Provincial Government katuwang ho ang ilang volunteer attorneys na tutulong ho sila sa abot ng kanilang makakaya upang makamit ng mga biktima ng umano'y investment scam issue ni board member Shiwen Lim. Ito hong hustisya na kanilang hinihingi. Ito ay matapos ho na dumulog sa Kapitolyo ang nasa 13 sa mga biktima ngayong Miyerkules, August 13 upang humingi ho ng tulong sa gobyerno na mapanagot ang may sala. Lalo na't ilan ho sa mga complainant ay mula pa sa mga kaibigan sa ibang lugar at naipong pera ho nila sa pagiging overseas Filipino worker o OFW ang invest sa umano'y business ni BM Shiwen Lim. Personal na dumulog naman ho sa Pampanga Provincial Capital ang mga tauhan ng Cineserve Incorporated kasama ho ang sheriff ng Metropolitan Trial Court Branch 155 Taguig City upang ihain naman sana ang writ of execution sa inilabas ho ng korte laban ho kay board member Shiwen Lim ngayon pong Miyerkules, August 13. Kaugnay ito ho ng court decision na inilabas naman ho nitong June 26, 2024 na nag-uutos ho kay Lim na bayaran ng naturang kumpanya ng 435,528 pesos. Kabilang ho dyan, mga kaibigan, ang 8,556,000 pesos na cost of suit. Ayon ho kay General Manager Cineserve Incorporated, sila umano ang supplier para ho sa manpower ng Umpukan Restaurant na pag-aari naman ni Lim at hanggang ngayon ay hindi pa rin sila nababayaran, mga kaibigan, para ho sa serbisyo. Samantala, no show naman ho sa session ng Sangguniang Panlalawigan si BM Shiwen Lim kung kaya't hindi personal na naibigay ang writ of execution. Balita pa rin po tayo sa ating po lalawigan sa Pampanga. Formal na hong naihalal bilang bagong presidente ng Philippine Councilors League Pampanga Chapter si Porac Councilor Maynard Lapid, ang anak ni dating action star at ngayon ho ay Senador Lito Lapid. Ang buong detalye sa report ni Ashley Punsalan. Maagang nagtipon-tipon ang mga konsehal mula sa iba't ibang bayan ng Pampanga upang formal ng maihalal ang tagapangulo ng Philippine Councilors League o PCL Pampanga Chapter nitong Martes, August 12 sa Kingsborough International Convention Center, City of San Fernando, Pampanga. Pinagbotohan ng higit 200 councilors na dumalo sa pagtitipon ang pwesto para sa pagkapangulo ng liga. Nagharap sa pwesto ang anak ni dating action star at ngayon Senator Lito Lapid na si Porac Councilor Maynard Lapid. At si City of San Fernando Councilor Reggie G. For David na last minute nagsumite ng kanyang kandidatura. Nanalo sa botong 193-12 si Lapid laban kay David.
Bago ang eleksyon, sinabi na ni Lapid na kanyang tututukan ang pagpapalawak sa Educational Assistance Program na nooy sinimulan na ni Board Member Cherry Manalo na dating Pangulo ng PCL Pampanga. Nais din umano ni Lapid na mapalakas ang turismo sa Pampanga sa tulong rin ng Tourism Infrastructure and Enterprise Zone Authority o CHEZA na pinamumunuan ng kanyang kapatid na si CHEZA Chief Operating Officer Mark Lapid. Sundo tala po reta at nung magkulang naman po manyad katapong pondo kaya katamo pong kalugaran ng senador para mas midagdagan na po rin scholarship program na lalo na po rin yung kaya betamong konsyal detang constituents din ng scholars na po na po mas marakal na po papag-aral din yung kaya betamong konsyal. Pisasabihan niya po yung tourism na po pasikanan tayo po yung turismo kini Pampanga lalo na po na atsuya po yung kanakong koya ken yung keng tieza. So kalupad na po retang susulong at paksabi na po rin keng arayat retang biyayan na po yung Pampanga River. Pangarap na po gawan tayo tangkeng Bohol para tang ating floating restaurant. Ipustala po so pantalangan po. Samantala, mahalaga umano para sa iba pang mga konsehal na ang mauupong lider ng kanilang liga ay mayroong mabuting puso, sinseridad sa panunungkulan at higit sa lahat, marunong makinig sa kanyang nasasakupan. Dapat maka-Diyos. Pangalawa, binibigay ang oras. May puso, mababa ang kalooban at willing to serve. Anytime na kailangan siya, nakabukas ang kanyang mga palad at puso at isip para sa mga councilors. Kasi ang isang leader, pag hindi marunong makinig, no, hindi siya magiging successful sa kanyang pamumuno. Pangako naman ni Lapid, makikipagtulungan at makikinig rin umano siya sa mga hinaing at suhestyon ng kanyang mga kasamahan. Mauupo si Lapid bilang ex-officio member ng Sangguniang Panlalawigan ng probinsya. Ashley Punzalan, CLTV 36 News. Samantala, mga kaibigan, reforma sa Pampanga chapter ng Philippine Councilors League. Ito naman umano ang naisa ng isulong ng nabigong kandidato sa pagkapangulo ng Liga ng nito pong mga konsihale, no? Si City of San Fernando Councilor Reggie David. Nakahanda naman umanong makinig sa mga mungkahi ni David ang bagong halal na lider ho nitong PCL na si Porac Councilor Maynard Lapid. Narito po ang balita ni Ashley Punzalan. Last minute ang naging paghahain ng kandidatura ni City of San Fernando Councilor Reggie G. David para sa pagkapresidente ng Philippine Councilors League o PCL Pampanga Chapter. Ginanap ang eleksyon nitong Martes, August 12 sa isang convention center sa siyudad San Fernando. Bagamat naging mahirap ang laban at kalaunay natalo kay Porac Councilor Maynard Lapid sa botong 193-12, inihayag ni David ang kanyang panawagan na magkaroon ng reforma sa PCL Pampanga. So oras na po, bisa ko makialam. Number one, nukar na po miras ng pera na ng PCL, lalo na kami bakit overpriced. Narena po minarin termer, di na lang pong dyan magkano po pakaswelo. Bilang pagkilala, numakananula pong megobra, nagsakripisyo at liguran ang kanyang karelang munisipyo o syudad. Pinabulaanan naman ni former PCL Pampanga President at ngayon Pampanga 1st District Board Member Cherry Manalo ang issue ni David sa umano'y overpriced na singil sa mga konsehal. Deta pong document sa tilo po kimbayong interim president tamo. I believe po ketang transparency po. Baloy po, dakalya meging programa po in PCL na tamo pong medical assistance. Din kaya katamong councilor, midi na pong sao, mumuntala po. Bukod dito, marami rin ang nagagastos ng organisasyon sa kanilang mga seminar at pagtitipon, habang ang ibang pondo ay nakalaan rin sa funeral assistance na ibinibigay ng PCL National tuwing may namamatay na konsehal. Samantala, nakahanda naman umanong makinig sa mga mungkahi ni David, si newly elected PCL Pampanga President, Councilor Maynard Lapid. Sinabi ko naman po kaya kang Bapa Reggie na misabi ka ta. So nung nanulaman po retamburin ng isulong kaya pong PCL niya, iya po may gudyok kaya natagal. Sabi ko po pisabihan tala. So nung nanuya naman po itang kaya kamasanting anasa, sabi ko, pisopan tayo, sopan mo ko naman, i-guide mo ko naman para po keng kabalenan, kaya katamo pong kabilugan na PCL na po. Ashley Punzalan, CLTV 36 News. Manatiling nakatutok para sa iba pang balita ngayong araw.
Nagbabalik po ang CLTV 36 News. Nanguna ho ang sektor ng edukasyon na may 1.2 trillion pesos na pondo sa panukala ho ng national budget para ho sa taong 2026. Lamin po ang iba pang nasa top 10 na may malalaking alokasyon ng pondo. Sa report ho reto. Nananatiling may pinakamalaking pondo sa panukalang National Expenditure Program o NEP para sa 2026 ang sektor ng edukasyon. Nasa 6.793 trillion pesos ang panukalang pambansang budget para sa susunod na taon. Mas mataas ng 7.4% kumpara sa 2025 enacted budget. Sa naturang panukalang budget, 16.6% nito o 1.224 trillion pesos ang nakalaan para sa sektor ng edukasyon. Mula sa nasabing budget, 928.52 billion pesos ang ilalaan para sa Department of Education o DepEd, 134.99 billion pesos para sa mga state universities and colleges, 34 billion pesos para sa Commission on Higher Education o CHED, at 20.24 billion pesos para sa Technical Education and Skills Development Authority o TESDA. Ayon sa Department of Budget and Management o DBM, alinsunod ito sa requirement ng UNESCO Education 2030 Framework na maglaan ng hindi bababa sa 15% hanggang 20% ng total public expenditure para sa edukasyon. Kung susumahin, mas mataas pa sa global average na 14.2% ang education budget para sa 2026. Sumunod sa edukasyon ng Public Works na may 881.3 billion pesos at health na nasa 320.5 billion pesos batay sa NEP. Pumapang-apat na pwesto ang Defense na may pondong 299.3 billion pesos na nalampasan ng Interior and Local Government Sector na nasa ikalima na may allotted budget na 287.5 billion pesos. Nasa ika-anim na ranggo ang Agrikultura na may 239.2 billion pesos at ikapito naman ang Social Welfare na may 227 billion pesos. Nananatili naman sa ikawalo at ikasyam na pwesto ang Transportasyon na may alokasyon na 198.6 billion pesos at Hudikatura na may 67.9 billion pesos. Pasok sa top 10 ang sektor ng Labor and Employment na may 55.2 billion pesos na budget para sa 2026. Sa kanyang ikaapat na State of the Nation address, binigyang diin ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na hindi niya aaprubahan ng 2026 General Appropriations Bill kung hindi ito nakaayon sa NEP. Nauna nang isinubite ng Department of Budget and Management o DBM ang kopya ng NEP sa Malacanang nitong Martes, August 12. Ang proposed FY 2026 National Expenditure Program ay may temang Agenda for Prosperity, Nurturing Future-Ready Generations to Achieve the Full Potential of the Nation. Nakabatay ito sa pundasyon na naitatag sa nakalipas na 3 taon ng Marcos administration at nakaangkla sa Philippine Development Plan o PDP 2023 to 2028. Samantala, ngayong araw naman ipinasa ng DBM sa House of Representatives ang NEP. Pinangunahan ng okasyon ni House Speaker Martin Romualdez at iba pang mga lider sa mababang kapulungan at ni DBM Secretary Mina Pangandaman. Kasama si Jody Dizon Mercado, Bryce Oracion, CLTV 36 News. Mga karyon, aprobado na ho ng Malacanang ang Government Optimization Act. Layunin ho nitong batas na maisaayos ang mga ahensya at gawain ho ng gobyerno upang lalong maserbisyuhan ang taong bayan. Narito po report ni Jody Dizon Mercado. Formal nang tinanggap ng Malacanang ang ipinasang batas na naglalayong mapaigting pang serbisyo ng pamahalaan sa taong bayan. Sa isang simpleng seremonya, niyabot ng mga pinuno ng Senado at mababang kapulungan kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang pirmadong kopya ng Republic Act No. 12231 o an act optimizing the national government for efficient public service delivery. Isinagawa ang programa nitong Martes, August 12 sa President's Hall, Malacanang Palace. Inaprubahan ng Pangulo ang nasabing batas nitong ika-4 ng Agosto na tinatawag ding Government Optimization Act. Nakasaad sa RA 12231 na gawing mas episyente at responsive ang pamahalaan sa pangangailangan ng taong bayan.
Magpapatupad rin ng hakbang kung maaaring palakasin, pag-isahin o buwagin ang mga ahensya at tungkulin na itinuturing na umuulit lamang o hindi tugma. Sa kabila ng mga hangaring ito, titiyakin na pangangalagaan pa rin ang kapakanan ng mga kawani ng gobyerno. Bibigyan din ng batas ang kapangyarihan ng Pangulo na mag-reorganize o baguhin ang executive branch ng gobyerno. Isasagawa ito sa pamamagitan ng pagsasama, pagpapalakas o pagtanggal ng mga magkakaparehong tanggapan at mga gawain. Inaasahang magreresulta ang Government Optimization Act ng mas mabilis, malinaw at may pananagutan na pagsisilbi sa mamamayan. Itinuturong itong mahalagang hakbang ng kasalukuyang administrasyon para sa mas maayos at episyenteng burokrasya upang matiyak ang pinag-ibayo, pinabilis at mas epektibong makarating ang serbisyo ng gobyerno sa mga Pilipino na nakatutok sa social protection at maingat na paggamit ng pondo ng bayan. Ako si Jody Dizon Mercado para sa CLTV 36 News. Balita naman po tayo dito sa Pampanga, pinupolitika umano ni Arayat Mayor Jeffrey Lurie si former Vice Mayor Sixto Malyari kasunod ng ginagawa hong pagpapasara sa sabungan at na dito sa lokasyon ng Barangay Gatiyawin kung saan kilala siya bilang bahagi po ng management. Bukod ho dito, duda rin si Malyari sa closure order ng alkalde laban naman ho sa Villa Integridad sa Barangay Suklayin kung saan aminado ang dating vice-alkalde na isa siya sa mga investor ng land development ng naturang lugar. Samantala, nilinaw naman po ni Mayor Lurie sa phone call interview ng CLTV 36 News na walang katotohanan ng pahayag ni Malyari. Git ho ng alkalde, walang permit mula ho pa ho noong 2021 ang sabungan sa Gatiyawin. Dagdag pa niya, pansamantala lamang ipinahinto ang operasyon ng Villa Integridad upang ayusin ang dokumento sa Department of Human Settlements and Urban Development o DSUD dahil wala umanong permit to sell ang mga ibinebenta ni Malyari. Ang may intention na masama sa kapwa, hindi magwawagi, Mayor. Kaya hindi po ako natatakot. Ang totoo niyan, nanahimik ako ng matagal na panahon. Nagtatrabaho ako mabuti. Sabi ko nga, from the first day na registration, nagpaalam nga ako sa pamilya ko. Magta-transfer na ako sa San Fernando. Even Dingalan. Kaso hindi nagkikater yung Comelec. Na-transfer pa lang ngayon. Pero during October, magta-transfer ako. Hindi dahil natatakot ako sa inyo. Para ma-prove ko lang na wala na akong intention dyan. Tama na yung 12 taon kung naglingkod sa bayan. Ngayon pupolitikayin niyo ako, di niyo ako madadapa. Kaya better kung ano yung binigay na kapangyarihan ng taong bayan, ibalik niyo sa taong bayan, hindi pansarili. Kung galit ka sa akin, harapin mo ako tayong dalawa. Harapin mo ako tayong dalawa. Ha? Hindi mo magagamit ang kapangyarihan na yan para masaktan mo lang ako. Kasi legal lahat ng mga negosyo ko. Tulad niyan, hindi sa akin nasabungan, pinasara mo. Ano nangyari sa iyo? Hindi ko na lang di-disclose. Pero alam mo yan. Pero pag pinagpatuloy nyo yan, sasabihin ko sa taong bayan. Bakit? O ano pa? Villa Integridad. Hindi sa akin yan. Investor lang ako dyan. Eto, bumili ako ng lupa na sarili kong pera. Na renisale ko. Na ba alam ko, legit ito. Etong mga landowner na to, iyan, may sapat silang mga dokumento. Kasi isa ako doon sa mga pumirma. Ngayon, inahanapan mo ng butas itong mga pwesto ko dito. Ano ba naman kasalanan ko? Nagbenta ako ng lupa na binili ko. Sa akin yun eh. Ano kasalanan ko doon, Sir Paulo? Di po ba? Ang lupa, the more na ilang beses na nagbebenta yan, the more na kumikita ang gobyerno kasi sa CGT or capital gain tax. Yan ang gusto ng biyaya. Kaya wala kaming tinatakbuhan. But anyway, directly, tapos na politika, mayor ka na. Sabi ko nga, kung gagawin mo yung pangako mo sa taong bayan, unang-una ako masaya kasi mahal ko itong bayan na to. Kasi sila makikinabang. Pero sa self-interest, marami kang pinapasarang establishmento. Remember, kahit anong galing mo nanunungkulan, kung wala kang income, kasi kinakalaban mo ang business sector, wala kang magiging galing kasi hindi yayaman ang bayan mo.
Manatiling nakatutok para sa iba pang balita ngayong araw. Nagbabalik po ang CLTV 36 News. Hanap mo ba ay sasakyang matibay sa kalsada at handa sa kahit anong adventure, choy-choy? Sa panahon ngayon, mga kaibigan, stand out pa rin po itong iconic na Jeep Wrangler 4-door sports. Dala ho ang legendary off-road performance at classic Jeep styling na may 2.0-liter turbo engine, mga kaibigan. Ito ho ay kayang magbigay ng lakas at tibay sa anumang terrain. Plus, removable roof at yung pong doors, panalong-panalo ho ito para ho sa mga ultimate open-air driving experience. Available na ho ito dito ho sa Laos Auto Group para sa mga handang sumabak sa tunay na biyahe. Tara na, silipin ho natin ang lahat ng features na handog nito. Hi, good day. I'm Alain David, Sales Executive of Jeep Clark. Let me introduce you the Jeep Wrangler 4-door Sport. Jeep Wrangler has LED headlights, daytime running light, and LED fog lamps. Dito po sa hood ng Jeep Wrangler, hindi nyo na po siya kailangan buksan sa loob dahil pwede nyo na po siyang buksan dito sa harapan. Jeep Wrangler, 7-slot with honeycomb grille, tow hook, and the engine guard bumper. The engine of the Jeep Wrangler is 2.0 inline 4,
direct injection turbo. Meron po siyang 268 horsepower with 400 Newton meter and engine start-stop. For the tire of our Jeep Wrangler, aluminum gray wheels with 245 by 75 rim 17. Equipped na rin siya ng trail rated badge. So, included po dyan yung articulation, water fording, maneuverability, ground clearance, and traction control. So, kaya makikita nyo po siya, meron na siyang step board. Built-in na rin pala to ng aluminum doors. So, mas lightweight siya compared dun sa steel door. Then, ito pong hard top niya or freedom top is made of fiberglass. So, detachable po siya. Kaya po na-detach siya is adventure car po ito for off-road and adventure. Dito po sa rear side ng Jeep Wrangler, makikita nyo po yung third lap brake light, reverse camera with sensor and tow hook. Dito nyo na rin makikita yung spare tire niya. Dito po binubuksan yung sa tailgate. Tsaka meron na rin po siyang rear glass with hydraulic assist. Dito po sa rear compartment, 31.7 cubic feet siya. And if kailangan nyo po ng more space, pwede nyo pong i-fold yung 2 seat sa rear for 71.4 cubic feet. This Jeep Wrangler also, built-in na po siya ng roll bar for safety features and speakers for entertainment. Built-in na po yung mga hook niya to protect yung mga luggage nyo po para hindi po siya magalaw sa off-road. Para sa interior po ng Jeep Wrangler natin, meron po siyang hard durable plastic. Dito nyo rin po makikita yung power side mirror and power lock. Para sa Jeep Wrangler seat, made po siya ng fabric with water repel and manual seats. At yung seating capacity ng natin ay 5-seater. Para sa steering wheel natin, leather siya, plus telescopic and tilting siya. At dito sa steering wheel natin, meron na siyang adaptive cruise control plus Bluetooth connection with voice command. At para naman dito sa head unit natin, 12 inches head unit with wireless Apple CarPlay and wired Android Auto. So, meron na rin po siyang control sa aircon, Bluetooth connectivity, off-road. Pwede nyo po siyang iset dito. Makikita nyo po kapag mag-set kayo ng 4x4. Plus, meron po siyang apps. Yan. Then, digital cluster gauge na rin po sila. Dito naman sa manual control ng Jeep Wrangler, makikita mo dito, sir, yung heated seat, heated steering wheel, aircon control, tapos meron po siyang reverse sensor, auto start stop, screen off, plus yung switch ng mga windows natin is nandito siya. Makikita niyo siya. Meron na rin po pala siyang auxiliary and Type-C na charging port plus additional 12 volts AC kung gusto niyo po siyang magdagdag kayo ng charging port. Tapos automatic transmission na pala siya, 10 speed. So plus ito makikita niyo po yung control nung 4x4 natin siya. Meron siyang 2 high, 4 high auto, 4 high part-time, neutral, then 4 low. Plus manual handbrake pa po siya. Meron na rin po siyang armrest with dual compartment. Plus, meron po siyang additional USB for charging. Alam niyo rin ba na ang Jeep Wrangler ay push start button? Para sa price pala ng Jeep Wrangler 4-door sport is 4,790,000. With promo tayo ngayon, less 400,000 with free half door. Plus, meron tayong Laos Group Cares 24/7 road assistance worth 32,500
Meron na rin tayong additional inclusions like free matings, free 3 years LTO registration, free tint, plus 30 liters fuel. For more inquiries, you can call or text us at 0919-069-7716. Pwede kayong mag-visit sa aming Facebook page, Jeep Clark. At para ma-experience nyo yung aming Jeep Wrangler 4-door Sport, pwede nyo kami bisitahin dito sa Jeep Clark, located at LGC Automotive, Building MA Rojas, Clark Freeport Zone, Pampanga, Angeles. Sa iba mga balita, mga karayon, nagbigay ho ng psychological first aid ang Department of Education Region 3 sa tulong ho ng Bureau of Learning Support Services para ho sa mga estudyante at guro dito ho sa Santa Rosa Integrated School sa Santa Rosa, Nueva Ecija matapos ho ang insidente ng pamamaril sa loob ho ng paaralan. Kasabay nito, nakipag-ugnayan ho ang DepEd sa lokal na pamahalaan at pulisya at mga community partner para ho sa pagpapatupad ng mas mahigpit ho na seguridad sa mga paaralan sa buong lalawigan. Kabilang ho sa mga hakbang ay ang pagbubukas ho ng mental health hotline para ho sa mga Novesihano at pagdaragdag ho ng mga security guards sa mga malalaking paaralan. Nagpahayag naman ho ng suporta ang lokal na pulisya kaugnay ho nito habang ang provincial government ay maglala naman ho ng tulong para ho sa patuloy na psychological at socio-emotional recovery ng mga apektado. Matatandang nitong August 7, binaril sa loob ng kanyang classroom ang isang grade 10 student ng kanyang umanong boyfriend na kalaunan ay nagbaril din ho sa sarili. Pumanaw na ang sospek habang nananatiling kritikal ang sitwasyon ng biktima. Alamin naman po natin ang lagay ng panahon mula ho dito ho sa Pag-asa DOST. Narito na po ang magiging kalagayan ng ating panahon ngayong Miyerkules, August 13, 2025. Kaninang alas 3 ng hapon, ang mata ng bagyong Sigorio ay namataan sa layong 305 kilometers north-northwest ng Itbay at Batanes. May taglay ng lakas na hangin na umaabot sa 140 kilometers per hour malapit sa gitna at pagbugso na umaabot sa 230 kilometers per hour. Gumagalaw ito pa west-northwestward sa bilis na 25 kilometers per hour. Samantala, southwest monsoon naman po ang nakakaapekto sa southern Luzon, Visayas at Mindanao. Ngayong araw, aasahan po natin ang maulap na kalangitan na may kalat-kalat na mga pag-ulan, pagkulog, pagkidlat dito sa Batanes, Ilocos Norte, Apayao at Cagayan dahil po yan kay Typhoon Goryo. Sa Mimaropa, Bicol Region, Visayas, Zamboanga Peninsula, Barm, Northern Mindanao, Caraga, Sultan Kudarat, Sarangani at Davao Oriental, aasahan din po natin ang maulap na kalangitan na may kalat-kalat ng mga pag-ulan, pagkulog, pagkidlat dahil naman po yan sa southwest monsoon. Pinag-iingat po ang mga kababayan natin sa mga nabanggit na lugar sa posibleng biglaang pagbaha o pagguho ng lupa dahil po sa katamtaman hanggang sa kuminsan mga mamalalakas na mga pag-ulan. Sa Metro Manila naman po at natitirang bahagi ng ating bansa, aasahan natin ang bahagyang maulap hanggang sa maulap na kalangitan na may tsansa lamang po ng mga pag-ulan, pagkulog, pagkidlat dahil naman po yan sa localized thunderstorms. Pinag-iingat pa rin po ating kababayan sa posibleng biglaang pagbaha o pagguho ng lupa kapag po meron tayong mga severe na mga thunderstorms. At yan po ang latest dito sa Pag-asa Clark. Ako po si Ringer Agas, nag-uulat. At yan po ang mga balitang nakalap ng CLTV 36 News. Para ho sa karagdagang detalye, maaari po ninyo kaming i-follow sa aming pong mga social media pages. Sa aming pong Facebook at CLTV 36 Official at CLTV 36 News. At sa aming pong Twitter na ngayon po ay X at CLTV 36.
at dito sa Instagram at CLTV36 Official. Kung nais po ninyong balikan naman ang mga magagandang programa dito sa CLTV, pwede po ninyong bisitahin ang aming pong YouTube channel at CLTV36 Official at ang aming pong website www.cltv36.tv. I-promote ang inyong negosyo para mas marami kang maabot sa TV at sa social media sa pamamagitan po ng pagkipag-partner dito po sa inyong himpilan CLTV36. Magpa-advertise na at i-feature ang inyong produkto, serbisyo sa aming pong mga news at public affairs program para ho sa inquiries. Paano? Mag-message lang sa aming pong official Facebook page at CLTV36 o tumawag ho dito sa aming pong numero na inyong nakikita sa inyong TV screen. Mapapanood din po ang mga programa ng CLTV36 nationwide via Signal Channel 115 at ang ating pong 38 cable partners. Kasama ho ang buong puwersa ng CLTV36 News and Current Affairs. Humahalili inyong lingkod kay JM De Jesus, Paolo G. Santos. Maraming salamat. Ingat po kayo.